Una sa lahat, tila nabaliktad ang mundo sa Antiquera, Bohol. Ang sawa na ito namatay matapos kagatin. Pero hindi po ng anumang hayop, kundi ng tao. Kinagat ang sawa matapos nitong tuklawin ang lalaki. Ang buong kwento sa balitang yan. Abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Ngayong Christmas long weekend, silipin live ang sitwasyon sa NAIA, PTEX, NLEX at Manila North Port. Pahabol na taas presyo ngayong taon, gasolina at diesel nakaambang magmahal sa susunod na linggo. Alamin kung paano makakatipid pero may masarap pa ring Noche Buena. Pinay caregiver na muntikang patayin ng Hamas sa Israel. Personal na kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos. Audio recording noong atakihin sila ng Hamas. Eksklusibong ibinahagi sa News 5. Lalaki, pinatay sa saksak sa palengke sa Maynila. Ang mga suspect, dati niyang katrabaho na sinesanti daw dahil sa pagsusumbong ng biktima. 16 anyos na lalaking nag-aabang lang ng masasakyan, biglang nabagsakan ng poste, patay. Aktres na si Bianca Manalo na nadadawit sa isang texting controversy, nagsalita na. Nobyo niya na si Senador Sherwin Gatchalian, ano naman kaya ang reaksyon? At ang bida ng Noche Buena, lechon na cake o cake na lechon? Disgrasya kung kailan magpapasko. Pauwi na sana ang isang binatilyo sa Marikina nang mabagsakan siya ng poste. Sumabit kasi ang mga kable nito sa isang napadaang truck. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Labis ang hinagpis ng amang si Erwin nang makita ang wala ng buhay niyang anak na si Mark Erwin Canlas sa barangay Barangka, Marikina kagabi. Dead on the spot ang 16 anyos na binatilyo matapos mabagsakan ng poste sa gilid ng Marcos Highway. Base sa investigasyon, sumabit sa mga kable ang isang 10-wheeler na truck. Nahila at natumba nito ang 4 na poste. Nadaganan naman ng isa sa mga poste ang biktima. Sugatan din ng isang pahinante at sakay ng isang nadamay na van. Kwento ng kaibigan ng biktima, galing raw silang Marikina Riverbank. Nag-aabang na sana sila ng jeep pauwi sa Quezon City nang mapadaan ng truck. Sobrang bilis po ng takbo niya. Kung di naman po mabilis yung takbo nun, nalalay lang po. Hindi naman po agad-agad hindi naman po matutumba yun eh. Nakatakbo yung mga kable po ng wire dun. Kaya nadala po yung mga poste po. Galing Rizal naman ang truck at papuntang Valenzuela nang mangyari ang aksidente. Sinubukan naming kunan ng panig ang driver ng truck pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ang tatay ni Mark hindi matanggap ang sinapit ng anak. Nagpaalam siya sa akin, di, alis na ako. Yun, sabi sa akin, nagmamadali. Yun lang, yun na pala yung huling paalam niya sa akin. Ang hirap mawala ng anak. Sobra. Grabe. Napakabait na bata na yun. Walang kabisyo-bisyo. Nasa kustodiya na ng Marikina City Police ang truck driver habang patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. 15 bahay ang natupok sa sunog sa Old Balara, Quezon City ngayong magpapasko. Posible raw nagsimula ang sunog sa isang abandonadong bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May pumuputok pa sa sunog na ito nang sumiklab sa isang residential area sa Visayan Hills sa Old Balara, Quezon City pasado alas 8 ng umaga kanina. Higit 1 oras din ang pag-apula sa apoy bago ito nakontrol ng mga bumbero.
Nang tuluyang maapula ang sunog, mga pader at yero na lang ang natira sa ilang bahay. Si Joanne nasa trabaho na nang mabalitaan ang sunog sa kanilang bahay. Wala raw na isalbang gamit ang kanyang 2 anak. Sobrang sakit, tsaka ang hirap. Kasi magsisimula ka naman ulit sa panibago. Walang minasalbang kahit isang damit yung mga anak ko. Mga gamit namin nandun lang. Makikitira na lang muna daw sila sa kapitbahay ngayong Pasko. Washing machine at ilang mahalagang dokumento naman ang naisalba ni Elizabeth at kapitbahay na si Ira. Ayon kay Elizabeth, posibleng nagsimula raw ang sunog sa umusok na wire. Ay, feeling ko sa start siya sa wire kasi nasa CR ako noon. So nakita ko yung usok. So kala ko nagluluto lang yung tatay ko. So after noon nakita ko na sa may bintana. Ayun na, lumalakas na yung apoy. Tapos narinig ko na yung tatay ko na sa 3rd floor. Sunog, sunog, sunog. Nadamay naman sa sunog ang kusina ni Leonora. Nagpasalamat pa rin kami sa Panginoon na kahit paano hindi naubos lahat. Kasi wala talagang naligtas. Aso lang yung niligtas namin, pinaka-important. Sa kabuuan, 15 bahay ang nasunugan. Wala namang nasawi o sugatan sa insidente. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang mitya ng apoy, pero nagmula raw ito sa isang abandonadong bahay. 3 months daw po na wala po yung tao dito. Sabi po ng mga kasambahay niya, may kuryente pa po yung bahay pero wala lang po tao. Para iwas sunog ngayong Pasko, may paalala ang BFP. Bago po tayo umalis sa ating mga kabahayan, ugaliin po nating isara yung breaker natin kung may breaker tayo. Tapos patay lahat ng mga appliances, ilaw, lahat ng saksakan, bunutin po kung hindi naman po natin gagamitin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinagsasaksak hanggang sa mapatay ang isang lalaki sa palengke sa Maynila. Suspect sa krimen ang magkapatid na nagalit daw matapos matanggal sa trabaho dahil sa biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Pasado hating gabi kahapon nang masapul sa CCTV ang habulan ng 2 lalaking ito sa Dagonoy Market sa Maynila. Nang magpang-abot, pinagsasaksak ng humahabol ang hinabol niyang lalaki. Kinilala ang biktima na si Romeo Lagado, habang ang nakasaksak naman ay si Tristan Roy Kahar. Ilang saglit pa kitang lumapit sa dalawa ang kapatid ni Kahar na si Christian Macabenta. Maya-maya'y naglakad palayo si Kahar habang naghugas naman ng kamay si Macabenta sa isang icebox at umalis din. Isinugod pa sa ospital si Lagado pero idineklarang dead on arrival sa mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang nahuli ng mga pulis si Kahar matapos tumawag ng pulis ang isang gwardyang nakakita sa krimen. Nakatakas naman si Macabenta. Papasok kami dito ng mga pulis, nagkasalubong din po kami ng suspect na may daladalang kutsilyo. Dinakip din agad siya, sir. Yung kapatid niya naman, tumakas dito rin dumaan sa kabila. Inamin naman ni Kahar ang krimen. Depensa niya, matagal na silang may alitan ng biktima. Lagi niya akong binubuli pag ano. Dati kasi magkasama sa trabaho sa Iluhan. Natanggal ako dahil sa kanya din. Nitong Miyerkules lang, ang kapatid ni Kahar na si Macabenta naman daw ang isinumbong ni Lagado sa amo nila. Yung kapatid ko at saka yung kasama niya sa Iluhan, nag-inuman kasi sila doon sa sa kanila, sa amo nila. Saka pag nandun sila natulog sa palengke, sa loob. Binidyohan sila ng taong yun, binidyohan. Tapos isinid doon sa amo nila. Papapil masyado na. Hindi na daw natiis ni Kahar si Lagado nang makasalubong nilang magkapatid. Sakto pang may kutsilyo sa bag si Kahar. Itinanong siya ng kapatid ko, mag-video daw siya ngayon. Minura kami. Doon ko siya nasa tuntok ba. Sinuntok ko tapos nung tumakbo siya, hinahabol ko na siya. Kwento naman ng pamangkin ng biktima, pasaway daw talaga ang magkapatid. Kaya isinumbong ng tito niya ang mga ito sa kanilang amo. Sa oras po ng pasok ng trabaho nila, lagi po silang late eh. Siyempre, obligado sabihan sila kasi kamag-anak niya po yung may-ari na hindi po sila nagpupursige sa oras. Parang feeling boss sila. Yung 2 magkapatid na yun. Patuloy pang pinaghahanap ng mga pulis si Macabenta. Mahaharap sa reklamong murder ang magkapatid. Nagpapalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang Pinay caregiver na nakaligtas sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Binayaran daw niya ang mga armadong lalaking lumusob sa bahay ng amo niya para sila ay makaligtas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. Mamamatay na ata kami.
Yan ang huling audio message ng Pinay caregiver na si Camille Gisalva sa kanyang ina. Ilang sandali lang matapos pasukin ng militanteng Hamas ang bahay ng amo niya sa kibbutz Nirim, malapit sa Gaza Strip nitong October 7. Kasama ni Camille noon ang 95-year-old Israeli na inaalagaan niya. My God! May sunog! Bago narating ang bahay nila, nakuhanan pa sa cellphone ni Camille ang makapal na usok mula sa sunog sa bahagi ng kanilang garahe. Pagkatapos niyan, saka na raw sila pinasok ng ilang mga armadong lalaki. Sa sobrang takot, binigay na lang ni Camille ang perang naipon at cellphone para hindi sila saktan ng Hamas. Almost 20,000 po ata yun, mahigit. Kasi po, yun na lang po yung perang natitira sa akin kasi bakasyon ko po. Hindi, then inabot ko po at pinakita ko sa kanya na ibibigay ko lahat, wag mo lang kaming saktan. Matapos suhulan, saka lang daw sila iniwan ng amo niya ng mga rebelde. Talagang po nung time na yun, hindi ko na inisip na mabubuhay ako, na binigay ko na talaga po sa Diyos yung buhay ko na okay, kunin mo na. Matapos ang malabangungot na pinagdaanan sa kamay ng Hamas, nakauwi naman ng ligtas si Camille sa kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Gayunman, babalik pa rin daw siya sa dating mga amo sa Enero. 4 na taon siyang namasukan sa naturang employer. May pangako po ako kay Nitsa na hindi kita iiwan hanggang sa huling hininga mo. At pag namatay ka, ikaw na yung huling aalagaan ko. Ngayong araw naman, personal na kinausap si Camille ni Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo. Kasama niya si Jimmy Pacheco, ang Pinoy caregiver na nakaligtas matapos gawing bihag ng Hamas. Dito sinamantala nila ang pagkakataong ipaabot ang hiling sa Pangulo. Para sa mga anak ko ulit, makakuha ng kahit isang 1 BR lang, malapit sa school doon sa Tugigaraw. Para po sa anak ko, school, para po sa future ng pamilya. Tiniyak naman ni OWA Administrator Arnel Ignacio na maibibigay sa 2 OFW ang tulong para sa kanilang pamilya. Tulungan natin as expressed by the President. Alam mo naman si Presidente, tulungan mo yan. Financial, education, and then syempre kakausapin natin sila mabuti para yung mga specifics. Samantala, tuloy-tuloy rin daw ang pag-asikaso sa mga Pilipinong naiipit sa bakbakan at gusto nang umuwi sa bansa. Sa ngayon, nasa 70 OFWs na lang sa Israel ang interesadong magpa-repatriate sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Umakyat na sa 20,000 ang nasawi sa patuloy na opensiba ng Israel kontra Hamas sa Gaza Strip. Dito naman sa Pilipinas, nakampanya na rin ang Israeli Embassy para hikayatin ang mga Pinoy na manawagang pakawalan na ang mga bihag ng grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Mismong si Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, ang nangunang magkabit ng mga tarpaulin sa mga nakahilerang jeep sa Quirino Grandstand sa Maynila kaninang umaga. Nakalagay sa tarp ang mukha ng mga sibilyang dinukot ng militanteng grupong Hamas nang umatake sila sa Israel noong October 7. Layo nitong hikayatin ang mga Pinoy na manawagan sa kalayaan ng mga bihag. I call Filipinos, number 1, raise your voices in support of the good against the evil, the Hamas. And we want to hear those voices publicly, and not only in support of Israel, yes, in support of Israel, but also putting pressure on Hamas, on a terror organization. Change your ways, become a political entity, negotiate, release the hostages. 105 hostages ang pinakawalan ng buhay noong nagkaroon ng 7 araw na tigil putukan. Pero 129 ang bihag pa. At para sa Israel, hanggat may mga bihag, hindi sila titigil sa pag-atake. Patuloy pa rin ang airstrike sa Gaza. Sa gitna ng bakbakan ng Israel at Hamas, nanatiling biktima ang mga sibilyan sa Gaza. Aabot na sa 20,000 ang mga namatay ayon sa Government Media Office sa Palestine. Bilang na kinu-question naman ng Israel. Natanong din tungkol dyan si US President Joe Biden at ang kanyang sagot. Dagdag pa ni Biden, isinusulong nila ang pagkakaroon ng kasunduan para mapakawalan ang natitira pang hostages ng Hamas. Ayon sa World Health Organization, wala nang gumaganang ospital ngayon sa Northern Gaza. Kasabay niyan, natonton din ng Israel Defense Forces ang bahay ng mga leader ng Hamas at nalaman nilang konektado ito sa mga tunnel. Nauna naman ng giniit ng Israel na hindi nila lulubayan ang Hamas hanggat hindi nila nasisigurong hindi na ito magiging banta sa kanilang seguridad sa hinaharap. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete,
News 5. Sinita ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pamunuan ng Manila North Port dahil sa mga naantalang biyahe ng barko kung kailan dagsa ang mga pauwi ng probinsya. At live mula sa Manila North Port Terminal, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa Manila North Port Terminal para nga humabol ngayong Pasko. Pero ang ilan sa kanila, kailangan pang matulog dito dahil sa naantalang biyahe. Kagabi pa dumating dito sa Manila Port sina Laika mula Baguio City. Uuwi sana sila sa Palawan bago magpasko. Pero huli na nang malaman nila na nabago ang oras ng pag-alis ng kanilang barko na alas 4 sana nitong hapon. At dahil galing pa ng Baguio at malayo ito, dito na lang daw muna sa Pantalan sila magpapalipas ng gabi. Bukas ng alas 4 ng madaling araw ang biyahe nila papuntang Palawan. Nag-decide pa rin po kami na ituloy yung biyahe papunta dito. Kasi mahirap din po magparebook ng ticket sa bus. Paliwanag naman dyan ng shipping operator. Kami naman po ay nagbibigay ng mga advance na anunsyo sa ating mga pasahero. At the time of booking, pakideclare po ang tamang mga numero. Ang pagbabago po kasi ng schedule natin ay naging resulta po nung domino effect po nung ating bagyong Kabayan. Kanina, ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang Manila North Port. Pati loob ng barko na may mga pasahero, ininspeksyon din ng kalihim para masigurong ligtas sa mga biyahero ngayong holiday season. Sinita rin ni Secretary Bautista ang mga naantalang biyahe ng ilang pasahero. Dapat meron tamang communication and coordination, no? Kaya ang PPA together with mga operators ay palaging nakikipag-coordinate with each other, communicate with each other, no? Kung merong delay, merong cancellation, no? Dapat abisuhan yung mga pasahero. Ayon sa Philippine Ports Authority, nasa 300,000 ang inaasahang pasahero ngayong araw sa mga pantalan sa bansa. Mas marami rin daw ngayon ang inaasahang biyahero mula December 16 hanggang January 5 sa mga pantalan na aabot sa 5.1 milyon kumpara sa 4.7 milyon na biyahero noong nakaraang taon. Sa ngayon, nasa red alert status pa rin ng buong pantalan para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Dahil po nagkaroon po ng pagbomba sa Marawi, no? Mas marami yung mga K9 units, mas marami po yung mga nakadeploy na port police at syempre po mas mahigpit tayo when it comes to inspection. Cheryl, sinuguro naman ng Philippine Coast Guard sa publiko na mahigpit na babantayan ang lahat ng pantalan sa bansa. Samantala, namigay rin ng pagkain gaya ng lugaw at tinapay ang mga pantalan sa bansa sa mga pasaherong naghihintay ng kanilang biyahe. Yan muna ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Hassle na nga ang traffic, dumagdag pa ang pila sa NAIA. Ang mga biyahero tuloy inaagahan na ang pagpunta sa mga paliparan sa takot na maiwan ng flight. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Justin, dagsa na ba ang mga pasahero dyan? Julius, pabugso-bugso ang pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA lalo ngayong Christmas weekend na. Kapag maraming tao, abay mahaba syempre ang pila. Kaya paalala sa mga biyahero, kung kaya ng inyong oras, pumunta na dito sa terminal mula 3 hanggang 5 oras, 3 hanggang 5 oras bago ang inyong biyahe. Ngayong araw pa lang inaasahan na kung travel is life ka ngayong Pasko, struggle is real naman sa NAIA. Talagang masusubok ang pasensya mo lalo't sa labas pa lang ng airport, buhol-buhol na ang trapiko. Pagpasok sa departure area, pila ang sasalubong sa check-in counters. Paglagpas niyan, pila ulit sa immigration. Kaya naman ang ilang pasaherong nakausap namin, 4 hanggang 5 oras bago ang kanilang flight, nandito na sa NAIA. Gaya ni Yasmin Hamilarin, na alas 9 pa lang, nasa airport na. 6 na oras yan bago ang kanyang flight papuntang Capiz. Akala namin baka traffic po, yun. Baka hindi po kami makaabot ng flight namin. Maaga ring nagpunta sa NAIA ang ilan pang pasahero na umiiwas sa hassle para raw mas merry ang kanilang Christmas. Ang Dutch na si Tom Scutter, first time magpapasko sa Pilipinas at sa Bohol daw siya magsi-celebrate. I don't know what to expect, so I will just let it happen. I will see what happens. Inalerto na rin ng Philippine Airlines ang mga pasahero sa matinding traffic sa NAIA Skyway exit ramps.
Payo nila, agahan ng biyahe at dapat daw nasa airport na 3 oras bago ang domestic flight at 4 na oras naman kung international ang biyahe. Ngayon dagsa ang mga biyahero, nag-inspeksyon sa NAIA si Transportation Secretary Jaime Bautista. Chinek niya ang departure area, check-in counters at immigration. Anya, marami pang dapat ayusin sa paliparan na masosolusyonan ng nakaambang privatization. Sa dadating na privatization ng Manila International Airport ay mapapa-unlad pa natin or we can still improve, no? The existing facilities, the existing processes, no? And the existing equipments, no? Nakabantay naman sa seguridad ng NAIA ang mga tauhan ng PNP. Nag-inspeksyon din kanina si PNP Chief Benjamin Acorde Jr. Julius, paalala sa ating mga kapatid na pupunta dito, kung hand carry lang naman ang inyong dalang mga gamit ay mas maigi pa na mag-check-in na lang online kaysa pumila pa. Ito'y para bawas hassle at bawas abala. Samantala naman, matinding traffic na ang asahan ng ating mga kapatid papunta sa mga kalye, papunta dito sa NAIA, partikular na sa Skyway pati na rin sa Andrews Avenue. Kaya bukod sa inyong mga gamit ay magbaon na rin ng mahabang pasensya. Julius? Maraming salamat, Justine Punsalang. Sa gitna ng pagsisikap ng gobyerno, natugunan na ang gutom at kahirapan sa bansa, higit 25 milyong Pilipino pa rin ang itinuturing na mahirap. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Halos 14,000 pesos. Yan na ang dapat nakita ng isang pamilyang may 5 miyembro para makakain ng maayos at matugunan ng pangangailangan sa edukasyon, tirahan, ilaw at tubig, damit at sapin sa paa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, yan ang batayan o poverty threshold ngayon para masabi kung mahirap o hindi ang isang individual o pamilya. At sa unang 6 na buwan ng taon, lumalabas na higit 22% ng populasyon ng bansa ang maituturing na mahirap o di umabot dyan ang kita. Katumbas yan ng higit 25 milyong Pilipino. Kung tutuusin, mas mababa na yan kung ikukumpara noong 2021. Nakatulong daw kasi ang tuluyang papabukas ng ekonomiya matapos ang pandemya. Dahil dito ay gumanda ang lagay ng trabaho at kita ng mga manggagawa. Nakontra kasi nito ang banta ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo at serbisyo. Pero kahit bumaba ang bilang ng mahihirap, ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, di naman ibig sabihin na lahat pa rin ay may maihahandang pang Noche Buena. Malaki pa rin yung number of poor people that could not meet those. So to say that everybody can have Noche Buena is, maybe exaggeration because we do know that there are many people around us who remain to be poor and they deserve our utmost attention. Ramdam yan ni Jerry na araw-araw nangangalakal ng basura para may pangkain. Swerte na raw kung maka-4 na raang kita siya sa isang araw. Kaya ngayong Pasko, simpleng handaan lang daw ang pagsasaluhan ng kanyang pamilya. Mga ordinaryong pagkain lang, basta may pagsasaluhan kami. Umasa lang po kami talaga. Kasi kaya nga kami nandito sa bangketa. Kasi ang inaasahan namin, yung mga bigayan na ibibigay sa amin. Ayon sa NEDA, tinututukan na raw nila ang problemang yan sa ilalim ng programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino, Trabaho para sa Bayan at Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. We want to ensure that the benefits of growth will be felt by everyone. We really have to work harder to ensure that social services are provided to our people, especially the bottom 30%. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Sakto sa Noche Buena ngayong darating na weekend, nadagdagan pa ang mga benepisyaryo ng food stamp program ng DSWD. Kaya ang ilan nating kapatid, hindi na raw poproblemahin ang kanilang mga ihahanda. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nasa 150 pesos lang kinikita araw-araw ni Marites sa paglalabada at ng kanyang mister na kargador. Pinagkakasya nila ito para makakain ang 10 miyembro ng kanilang pamilya. Minsan 1 kilo lang po na bigas na binibili namin, tapos itlog na lang po kasi yun ang medyo mura po.
200 piso naman ang kinikita ni Rosalina sa pagbabalot at pagsa-sidecar ng kanyang asawa araw-araw. Pero aminado siyang kulang ito, lalo't meron din silang 4 na anak. Minsan pagkain namin, pagkakain na kami ng tanghalian, masama na namin na punan nun. Tutuyaan na lang namin, tutulong. Alam niyo po ba yung pagpag na manok, tira-tira yon? Yun, nakakakain po ko nun. Kasi kulang po talaga ang budget. Ang mga pamilya ni Marites at Rosalina ang maituturing na bahagi ng food poor families ayon sa Department of Social Welfare and Development. Sila ang pamilyang kumikita lamang na mas mababa sa 8,000 piso kada buwan na nais tugunan ng food stamp program ng ahensya. 3,000 pamilya sa Metro Manila at iba't ibang probinsya ang target ng programa sa loob ng 6 na buwan nitong pilot implementation. Bibigyan ng mga benepisyaryo ng Electronic Benefits Transfer o EBT card na may lamang 3,000 piso na pambili lamang ng pagkain sa mga itinakdang bilihan. Dito sa Tondo, Maynila, nakabili na ng mga pagkain ng mga benepisyaryo ng programa gamit ang binigay sa kanilang EBT card ngayong araw. Kagaya ni Marites na masayang magpapasko. May pang Noche Buena na kami, may ipang Christmas na kami. Noon talaga namumroblema kami dahil siyempre sa kita ng asawa ko, kita ko, kunti lang. Bukod sa tulong na pagkain, kasama rin sa programa ang pagsali ng mga benepisyaryo sa training at job programs ng Department of Labor and Employment o DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. So habang binibigyan natin sila ng buwelo, dapat nagtatrabaho sila. Dapat 3 years, 2 to 3 years tapos na sila sa programa. Kasi by that time, nag-stabilize na dapat. May trabaho na, may kinikita na. Matatanda ang ginawa ng flagship program ng gobyerno ang Food Stamp Program sa bisa na Executive Order 44 ni Pangulong Bongbong Marcos. Katunayan, may paunang 2 bilyong pisong pondo na raw para dito sa 2024 sa ilalim ng General Appropriations Act. Sakali maging matagumpay ito, target ng gobyerno na palawikin pa ang Food Stamp Program para maabot ang 1 milyong family beneficiaries hanggang 2027. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, trapiko sa NLEX lalo pang bumigat 3 araw bago magpasko. Sitwasyon sa Expressway, Philippine Live. Sawa na nanuklaw sa Bohol, patay matapos kagatin ng isang lalaki. At beauty queen na si Bianca Manalo may sagot na sa texting controversy nila ng aktor na si Rob Gomez. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga naghahabol pauwi sa kanilang probinsya, pahirapan pa rin makabili ng ticket kahit 1,000 bus na ang dinagdag. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano-anong biyahe ang fully booked na? Alam mo, Julius, blockbuster na ngayon ang pila ng mga paserong hahabol sa biyahe dito sa PTEX ngayong huling araw ng pasok bago ang Christmas long weekend. Swerte naman yung ibang mga pasahero dahil nagdagdag ng mga bus na masasakyan na maghahatid sa kanila sa iba't ibang probinsya ngayong magpapasko. Kumpara nitong mga nakaraang araw, lalo pang humaba ang pila sa mga ticket counter ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Mas mabilis ma-sold out ang mga ticket. Kaya fully book na ang ilang biyahe, gaya ng mga bus papuntang Bicol. Ang pamilya nga ni Arnulfo, papunta sanang Labo, Camarines Norte. Kahapon pa raw sila nasa terminal, pero wala na silang mabiling ticket pa uwi. Ngayon po nagbakasakali ako na makakahabol. Yun, meron po namang available, kaso ordinary nga lang. Ordinary. So okay lang, basta importante makauwi kami. Ayon sa pamunuan ng PTEX, mas marami ang inaasahang aalis ngayong araw dahil ngayon pa lang ang huling araw ng pasok sa trabaho ng karamihan.
Kaya posibleng umabot sa 150,000 ang mga biyaherong dadagsa ngayong araw. Pero hindi raw kakapusin ang mga bus dahil nag-issue na ng higit 1,000 special permit ang LTFRB para madagdagan ang mga babiyaheng unit sa PTEX. It's either aircon or ordinary. So meron naman talagang mabubuk pa ulit dito sa PITX. Going to Visayas and Mindanao. How about Bicol trips? Bicol trips, ordinary pa rin po ang available natin. Nag-ikot din si Transportation Secretary Jaime Bautista sa terminal kanina para tingnan ang kalagayan ng mga pasahero. Matatanda ang sinabi kahapon ng MMDA na kulang ang security measures sa PTEX. Pero sabi ng DOTR, sapat na ito dahil marami namang security personnel ang nakadeploy sa buong PTEX. Ang PITX kasi on their own meron din silang mga security, no? Meron din tayong mga PNP, no? So sa tingin ko naman sapat yung security personnel ng PITX. Bukod sa seguridad, nagsagawa rin ng drug testing sa hanay ng mga driver. Wala naman daw nagpositibo. Julius, ang nakikita niyong pila dito sa tabi ko ay itong mga papuntang Tanza, Cavite at iba pang mga mas malalapit na parte ng Cavite mula dito sa Metro Manila. Mas marami ng tao ngayon dito dahil rush hour na at ito, nandito yung mga pauwi mula sa kanilang mga trabaho. Pero bukas at sa bisperas ng Pasko, inaasahang humupa ang bilang ng mga pasahero dito at inaasahang lolobo ulit sa December 26 kung kailan inaasahang magbabalikan na yung mga bakasyonista mula sa probinsya. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sa mga pauwi dyan, silipin natin ang sitwasyon ng trapiko sa NLEX kung saan napapaatras na raw ang ilang motorista sa tindi ng traffic. Live mula sa NLEX Balintawak, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, gaano na ba katindi ang traffic dyan ngayon? Cheryl, pasado alauna nga ng hapon ay dumagsana yung traffic dito sa may Balintawak Toll Plaza. Yung nakikita nyo sa aking likuran, karamihan sa mga yan ay mga kapatid natin na pauwi ng North at Central Luzon. Kaya naman payo ng NLEX Management ay mas maigi pa rin yung magkaroon ng RFID at lagyan na ito ng load para sa hassle-free na biyahe. Sinadya ni Alvin ang Balintawak Toll Plaza ngayong Biyernes para magpakabit ng RFID sticker. Balak niya kasing umuwi ng Bulacan para bisitahin ang kanyang mga kaanak ngayong Christmas break. Pero nang makita ang bulto ng sasakyan sa NLEX, napaatras na siya sa pagbiyahe. Baka hindi na siguro pagtapos na ng Christmas. Ganon din naman, makikita-kita rin naman. Ubus oras, tsaka yung gas, ang mahal ng gas ngayon. Kailangan talaga pagka ganyan, prepared ka. Papunta namang Pampanga si Buds. Matagal na siyang may RFID sa sasakyan pero reklamo niya. May sensor na nga tayo pero mabagal. Tapos, ngayon ito, walang load dito. O bibili ka ng load, wala. Pwede namang magpa-load gamit ang electronic wallet apps. Ang problema, hindi siya bihasa rito at sanay sa tradisyonal na paraan ng pagpapaload. Kaya ang ending, napapila siya sa cash lane. Sabi ng pamunuan ng NLEX, nagdagdag na sila ng 1,500 personnel ngayong holiday season para tumulong sa mga kagaya ni Buds. Kasama rin yan ang mga tatao sa cash lane booths. Dito sa Balintawak, actually, ginagawa po namin from normally 3 cash days lang po yung pwedeng dumaan yung mga magbabayad ng cash. Ginawa na po nating 5 kanina. And doon po sa Tarlac, kung saan nagkaroon nga po ng pagpila, nagdagdag naman po tayo ng portable booths doon sa tabi ng Toll Plaza. Pero aminado ang NLEX, hindi maiwasan ang mabagal na traffic. Lalo na sa Balintawak Toll Plaza, Mindanao Toll Plaza at Karuhatan Toll Plaza, tuloy-tuloy hanggang makarating sa Tarlac Toll Plaza. Sa mga papunta naman sa Maynila, asahan ng traffic build-up sa Bukawi Toll Plaza. Higit 30,000 motorista ang inaasahang dagdag na dadaan sa NLEX kada araw, mula ngayong araw hanggang January 2. 300,000 ang daily average vehicle volume sa NLEX. Cheryl, as of 7 p.m. nga ay simula dito sa bukana ng Balintawak Toll Plaza ay aabot na sa 500 meters yung stretch nitong mga sasakyan. No? So sabi naman nung ilang mga transportation officials ay tiyaga-tiyaga lang at huwag mainit ang ulo at higit sa lahat, tignan ng mabuti yung kondisyon ng inyong mga sasakyan para nga ligtas ang lahat ng biyahe. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga ang mga dumadagundong na showbiz balita ngayong Biyernes. Another Pinoy talent ang bibida sa international stage sa pagganap ng veteranang aktres na si Ruby Ruiz sa Prime Video series na Expats. Kasama ni Ruby ang Oscar Award-winning actress na si Nicole Kidman. Gaganap na domestic helper si Ruby. Iikot naman ang kwento ng serye sa struggle ng isang American sa paninirahan sa Hong Kong. Tatalakayin din dito ang buhay ng mga domestic helper doon ng mga Pilipino. Ipalalabas na ang Expat sa January 26. Eto pa nga, ipagdiwang pa natin ang Pinoy Pride talent, lalo na't ang Filipino comedian na si Jo Koy, napiling mag-host ng prestihiyosong Golden Globe Awards. Kinumpirma po yan mismo ng pamunuan ng Golden Globes. Ayon sa award-giving body, tiwala sila na dadalhin ni Jo Koy ang kaniyang A-game sa awards night. Si Jo Koy, feeling extra special naman dahil anya, ito na ang pagkakataon para gawin pang proud sa kanya ang kaniyang pamilya. Gaganapin ang Golden Globes sa January 7 sa the Beverly Hilton Hotel sa California. And it's gonna be me the whole time. Your host, Jo Koy, Golden Globe Awards. And I can't wait to see you guys there. I love you. Mas magiging exciting din ang weekend para sa mga kapatid sa pagpasok ng bagong taon. Sa isang bagong programming agreement, kapartner na ng TV5 ang 9 Media Corporation o NMC para mas mapalakas ang weekend TV experience nationwide. Dahil dyan, simula po sa January 6, mapapanood sa programming ng NMC ang dalawa sa malalaking programa ng TV5, ang PBA Season 48, Commissioner's Cup at ang noontime show na EAT. Ayon kay TV5 President and CEO Guido R. Sabaliero, ang naturang partnership ay alinsunod sa nais ni Chairman Manny V. Pangilinan na maghatid ng mga dekalidad na content na accessible sa mga mas maraming Pilipino. Ang NMC ay available sa free-to-air television, Channel 9 sa Manila, Cebu at Davao, Channel 5 naman sa Zamboanga, Channel 8 sa Bacolod at Channel 12 sa Baguio. Para naman sa mga naka-cable, available din ito sa Signal Channel 10, Sky Cable Channel 14 sa Metro Manila, Sky Cable Channel 6 sa Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo at Baguio. Gayon din sa Destiny Channel 14 at Cable Link. Susunod, cake na lechon at lechon na cake patok ngayong magpapasko. Magkano naman kaya yan? Alamin kung paano mapagkakasya ang 1,000 piso para sa 4 na putaheng pang Noche Buena. At mga sekyu pagmumultahin kapag nagsuot ng Santa Claus costume. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Busina para sa mga motorista, may nakaambang malaking oil price hike bago matapos ang taon. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 1 peso and 60 centavos ang kada litro ng gasolina at diesel, habang ang kerosene madaragdagan ng hanggang 1 peso and 80 centavos kada litro. Bunsod yan ang sunod-sunod na pag-atake ng militanteng grupong Houthi sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Dahil dyan, napipilitan ang mga kumpanya ng langis na magbago ng ruta na mas malayo kaya mas magastos. Dagdag pa ng DOE, nakakaapekto rin sa galaw ng presyo ang biglaang pagtaas ng supply ng krudo sa Amerika at ang giyera sa Gaza. Nakakangawit na pila ang tiniis ng mga biyahero sa mga bus terminal sa Baguio City. Apektado rin ang pamamasyal ng ilang turista sa ibang probinsya sa norte. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Napakahabang pila ang bumulaga sa mga biyahero turista sa ilang bus terminal sa Baguio City kanina. Dagdag pasakit pa sa mga pasahero ang kawalan ng upuan sa hintayan habang bitbit ang kanilang mga naglalakihang bagahe. Kakapila lang namin pero ayun lang, nashock kami sa haba ng pila. Ngayon ko lang maranasan ng ganitong pumila ng ganitong Kanina pa kami, mga 11.
Ayon sa mga kumpanya ng bus, nagsabay-sabay ang bugso ng mga pauwi ng kanilang probinsya at mga gustong mamasyal sa ibang bahagi ng Northern Luzon. Lunes pa nang magsimulang dumoble ang dami ng mga pasahero. After lunch siguro, marami na naman yan. Parang mas marami ngayon, sir. Hanggat may pasero, may BBI na bus namin. Ayon naman sa ibang kumpanya ng bus na may rutang patungong Tarlac at Pangasinan, nabigyan naman sila ng special permit para sa mga dagdag na biyahe. Nasa 120 ang buong biyahe sa ngayon. Ngayon po, una po, magandang umaga po. Ngayon may special permit na po kami ginagamit. Bale na pabigay lang sa amin, marami po kaming bus, dito lang 5 lang. Marami kami sa baba. At dahil nga dagsa mga turista ngayong holiday, hirap makabalik sa terminal sa kanilang schedule ang mga bus. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. 2 araw bago ang Noche Buena, namimili na ng panghanda ang marami nating kapatid. Ayaw daw nilang mag-last-minute shopping sa linggo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Panghanda sa Noche Buena at bagong taon na ang mga binili ngayong araw ng magkaibigang sina Edna at Daisy. Umabot sa higit 28,000 pesos ang 3 cart nila. Para naman daw ito sa 3 pamilya. Mas maigi na raw na ngayon mamili kesa mag-last minute shopping sa bisperas ng Noche Buena sa linggo. Mahirap na po kasi ang haba ng pila pag mga 23, 24, di ba? Yung pila, ngayon maiksi ang pila eh. So it's really convenient. Hot pot, spaghetti, pansit, leche flan at desserts naman ang pang Noche Buena ng pamilya ni Apple. Inagahan na nila ang pag-grocery ng kanyang bister. Maluwag-luwag pa ngayon. Kasi konti pa lang, wala namang pila. So, better na mas bumili na maaga para hindi ka sumabay sa Christmas rush. Karamihan ng mga malalaking mall dito sa Metro Manila ay hanggang alas 12 ng hating gabi yung kanilang operating hours. Kaya sa mga kapatid natin na nagbabalak mag-grocery sa 23 o 24, pwede pa po kayo humabol ngayong gabi habang maluwag at kakaunti pa ang pila. Dahil inaasahan ng maraming Pinoy na last-minute maki-Christmas shopping sa December 24, nagdesisyon ng SM North EDSA sa Quezon City na buksan simula 7 a.m. ang kanilang supermarket pero maaga itong magsasara sa 8 p.m. Habang back to regular hours naman sila mula 10 a.m. hanggang 11 p.m. sa Pasko hanggang matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. 14 ang patay sa pamamaril sa isang universidad sa Czech Republic. Ayon sa mga pulis, estudyante mismo ng Charles University sa Prague ang namaril kahapon sa loob ng isang gusali. Bukod sa 14 na namatay, sugatan din ang nasa 25. Patay din ang gunman pero kinukumpirma pa kung mga pulis ang nakabaril sa kanya. Bagong shooting incident, natagpuang patay ang pinaninulaang ama ng gunman sa kanilang bahay. Kasunod ng pamamaril, dineklara ng Czech government ang December 23 bilang araw ng pagluluksa at pag-alala sa mga biktima. Wala ring nasaktan sa 6 na Pilipinong estudyante sa Charles University ayon sa Philippine Embassy sa Prague. Pero pinag-iingat pa rin ang mga Pinoy doon at inabisuhang huwag munang magpunta malapit sa lugar ng pamamaril. Susunod, lalaking tinuklaw ng sawa, gumanti ng kagat at napatay ang ahas. At Senator Sherwin Gatchalian, ano kayang reaksyon sa pagkakalink ng girlfriend niyang si Bianca Manalo sa katrabaho nitong aktor? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Tinuklaw ng sawa ang isang lalaki sa Bohol, pero ang lalaki rumespak at kinagat ang sawa hanggang mapatay. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Bakas pa ang matinding pinsala sa sawa na ito sa Antequera, Bohol na namatay nito Miyerkules matapos kagatin. Pero hindi po ng ibang hayop, kundi ng tao. Ang nakapatay sa sawa, si Bulholio Aleria, na may malaking sugat din sa braso mula naman sa pagtuklaw ng ahas. Kwento ni Aleria, nagmamaneo siya sa kanyang motorsiklo sa barangay Kinapunan na makita niya ang sawa sa gitna ng kalsada. Huminto siya para raw padaanin ito, pero sumugod ito papunta sa kanya at tinuklaw siya sa kamay. Lumabas ang maraming dugo sa kamay ng biktima matapos matuklaw ng ahas. Diri malapit ako sa ubos.
Nandito na banda yung ulo ng ahas. Mabuti na lang at hindi ako kinagat sa paa. Hinila ko yung ahas, ngunit nagpumiglas, kaya nasugatan ako dito. Hinawakan sa isa kong kamay ang ahas, kaya doon kinagat ko ang leeg. Hindi ko yung kinagat, mapapatay ako. Habang nakakagat at nakapulupot sa kanyang braso ang sawa, hinawakan daw ni Aleria ang ulo nito at sa kanya ito kinagat sa leeg. Kung masugatan ko lang ang leeg ng ahas, luluwag ang pagkakakapit ng ahas. Doon pagkagat ko, nakakuha ko yung balat. Doon, sunod-sunod ko ng pinagkakagat ang ahas. Ang sarap-sarap naman. Napatay ng lalaki ang ahas sa loob ng 10 minuto. Agad din siyang nadala sa ospital sa Tagbilaran City. Ayon sa mga otoridad, isang reticulated python ang umatake kay Aleria. Isa itong uri ng ahas na hindi makamandag. Agad namang inilibing ang napatay na ahas matapos ang insidente. Nagbabalita na sa Frontline, Jan Arua, News 5. Nakapanumpa na kanina ang halos 4,000 mga bagong abogado na pumasa sa bar examinations. Sa harap ng mga maestrado ng Korte Suprema, nag-oath-taking ang mga bar passer. Ginanap ito sa SMX Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Pagkatapos ng oath-taking, diretso sila sa pagpirma ng Roll of Attorneys o yung listahan ng mga abogado. Sa September 2024, ang susunod na bar exams. Opisyal nang idedeklara bilang National Shrine ang Quiapo Church. Kinumpirma ito ng mga opisyal ng Quiapo Church o kilala rin sa tawag na Minor Basilica of the Black Nazarene. Natanggap na raw ng simbahan ang Decree of Establishment mula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Mangyayari ang formal na declaration sa January 29 ng susunod na taon. Idinedeklarang National Shrine ng isang simbahan kung dito pinapangalagaan ang ilang religious relic. Kilala ang Quiapo Church sa taunang prosesyon ng Black Nazarene o traslasyon tuwing January 9. Nitong Mayo lang nang itaas sa Archdiocesan Shrine status ang simbahan. Taong 1987 nang ideklara ito bilang isang minor basilica. Pinagbabawalan ng PNP ang mga gwardya na mag-costume ng ala Santa Claus. Importante raw na naka-uniforme pa rin. Ito ay para hindi masalisihan ng mga magnanakaw na modus ang magpanggap na Santa Claus. Kapag lumabag sa utos, pagmumultahin ang gwardya ng 500 hanggang 1,000 piso. Habang ang kanilang agency hanggang 20,000 pesos ang babayaran. At kapag nahuli sa pangalawang beses, abay posible nang masuspend o makansila ang lisensya ng pinagtatrabahuhang ahensya. Mahirap din natin ma-identify kaagad kung sino siya. Kasi walang nakalagay na nameplate, walang nakalagay na ID, hindi lang yung mga PNP na nagmo-monitor, but even the civilians, at one glance, alam mo na kaagad na siya ay gwardiya. Kasi makikita mo yung typical guard uniforms na yun ang kadalasang ginagamit nila. With ID. Susunod, silipin ang iba't ibang klase ng lechon. At Senador Sherwin Gatchalian, ano kayang reaksyon sa pagkakalink ng girlfriend niyang si Bianca Manalo sa katrabahong aktor? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tapos ang budget pang Noche Buena, worry no more dahil pwede pa rin maging espesyal ang inyong handa. Ang budget natin para dyan, 1,000 piso. Kung paano alamin sa Frontline Report ni Faith Del Mundo. Sa hirap ng buhay ngayon, may budget pa ba para makapaghanda sa Noche Buena? Laki ng pinagbago ng mga presyo ngayon sa dati kumpara sa dati. Kasi budgeted ang pera. Tingnan ko yung presyo muna kasi baka mamaya magkulang yung budget. Kung 1,000 pesos ang budget mo na pang Noche Buena at ayaw mong mukhang tinipid, abay fret no more dahil matutulungan tayo ngayon ni Chef Liz Montealegre at magpe-prepare siya ng Noche Buena for a family of 4. So Chef, kaya po ba ang 1,000 pesos? Kayang-kaya naman, Miss Faith. Kayang-kaya yan. Una sa menu ang creamy chicken spaghetti.
Tunawin ng butter. Ilagay ang chicken fillet, lagyan ng salt and pepper and let it simmer. Lagyan ng all-purpose cream at simmer ulit for 10 minutes. Ilagay ang sauce at cheese. Wala pang 15 minutes, luto na ang pasta nyo. 212 pesos lang ang gastos dyan. Next recipe, fish fillet in lemon garlic. I-deep fry ang cream dory fish fillet na binudburan ng harina, salt and pepper. Para sa sauce, tunawin ng butter at lagyan ng toasted garlic at lemon juice. Achieve na achieve sa halagang 278 pesos. Up next, chicken steak with gravy. Prituhin with butter ang minarinate na breast chicken fillet with soy sauce. Sunod na ilagay ang mushroom. Sa gravy naman, tunawin lang ang butter at haluan ng harina, tubig at broth. Let it simmer then drizzle sa chicken fillet. 288 pesos lang yan. At para sa dessert, ito ang fresh fruit cup. Kailangan mo lang ng 2 mansanas, 2 peras, melon at asukal. 120 pesos lang yan. Sa 3 main course at isang dessert, ang 1,000 pesos mo may sukli pang 99 pesos. Payo ni Chef Liz para makatipid at makapaghain ng masarap na handa ngayong Noche Buena. Pagka pupunta kayo sa market, be a wise shopper. Compare prices. When you do your plating, diba? Syempre, you have to feast your eyes first. When I say feast your eyes first, bubusugin mo yung visual sa mata mo, then the palate will. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, isa nga po sa pinaka-inaabangang handaan sa buong taon, the ultimate midnight snack, ika nga, yan ang Noche Buena. Gaya ng maraming nakagawian sa kulturang Pinoy, impluwensya ng mga Kastila ang Noche Buena na sinimulan pa noong 1500s. Ayon po sa culinary historian na si Feliz Santa Maria, alinsunod ang tradisyon niyan sa papal bull o anunsyo ng nooy Santo Papa na si Pope Paul III na Altitudo Divini Concilii noong 1537. Ang siste, nire-require iyong mga bagong convert na native sa Kristyanismo na obserbahan iyong kanilang mga pista tulad na lang ng Pasko. Kasama na nga riyan itong espesyal na kainan tuwing Christmas Eve na Noche Buena. Ang rule lang doon, sisimulan ang kainan pagkatapos ng huling Misa de Gallo. Dahil sa saya nitong dala, hanggang ngayon patuloy pa rin tayo sa tradisyong ito. Best in effort tayo lagi para lang may maihain at mapagsaluhan bago sumapit ang mismong araw ng Pasko. At sabi sa mga tala, dito pinakausong hinahanda ang masarap at Pinoy na lechon. Tapos nariyan din ang iyong espesyal na ham, pati na rin ang kumikinang na pulang queso de bola. Tulad ng mismong kahulugan ng tradisyong ito, good night o isang mabuting gabi talaga ang bawat Noche Buena. Di na mahalaga kung marami o mayroong handa, ang importante, sama-sama ang pamilya sa pagsulubong at paggunita sa pagsilang ng Panginoon ayon sa paniniwalang Kristiyano. Lagi po sana natin itong alalahanin dahil tulad ng kay-alaman, ang matibay na pagmamahalan ng bawat pamilya ay kay-yamanan. Okay. What's up mga kapatid? 4 na sunod na natalo na ang Los Angeles Lakers at ang latest kontra Minnesota Timberwolves 111-118. Hindi nakapaglaro si LeBron James dahil sa kanyang kaliwang ankle kaya dinahirapan ng Lakers kanina. Nanguna si Karl Anthony Towns para sa Wolves na nagtala ng 21 points bago may sumakit sa kanyang binti. Nagambag naman si Mike Conley ng 16 points, 8 assists and 2 steals habang si Rudy Gobert may 15 and 13. At sa PVL naman, pumirma na si former F2 Logistic Don Macandili Katindig sa Signal HD Spikers. In-announce mismo ng Signal sa kanilang social media accounts ang balita. Mabilis nakahanap ng bagong tahanan ng former Lady Archer pagkatapos na disband ang dati niyang kupunan. Bilang isa sa mga pinakamahusay na libero sa bansa, malaki ang ine-expect kay Macandili Katindig pagpasok ng bagong conference. And si Don ang unang F2 Logistic na pumirma sa bagong kupunan. At aabangan natin ang mga susunod na balita sa ibang free agents. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya.
Susunod, black lechon at lechon na mukhang tigre, mabenta sa Cebu. At ito pa ang kakaibang lechon. Lechon na cake at cake na lechon. At makisaya sa carnival sa loob ng mall sa Muntinlupa. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, nakasungkit ng panalo ang NLEX Road Warriors kontra Blackwater Bossing kanina, 104-97. At dahil sa panalo, buhay pa ang playoff hopes ng Road Warriors sa ongoing Commissioner's Cup. Si Robert Bolick ang naging hero ng laro kung saan maganda ang depensa niya sa dulo para masecure ang panalo para sa koponan. Pagkatapos ng kanyang 30-point, 15 assist performance, kinomend ni Berto ang kanyang coaches at teammates. Balance scoring ang pinakita ng NLEX, 5 players ang nag-double figures. At hindi pa tapos ang PBA Game Day. Mamayang alas 8, magbabakbakan ng Meralco Bolts at Barangay Ginebra Gin Kings sa Smart Araneta Coliseum. At sa ibang PBA news, pabalik na si The Beast Calvin Abueva at maglalaro na soon para sa Magnolia Hotshots. Clearance na lang ay inaantay ni Abueva galing sa kanilang physical therapist ng bago tuluyan ibalik sa lineup. Ayon kay Coach Chito Victolero, maganda daw ang ine-ensayo ni Abueva at maaaring mag-debut si The Beast sa laro nila kontra Converge Fiber Xers bukas. Tapos sa standings ngayon ng Magnolia na may 8-1 record at siguradong twice-to-beat advantage sila pagpasok ng quarters. Abangan natin bukas kung makakalaro na si Calvin Abueva sa 6 p.m. game nila kontra Converge. Pero bago pa yon, magkikita muna ang Terra Firma Jeep at Rain or Shine Elasto Painters ng 3 p.m. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, umalma na ang aktres na si Bianca Manalo kasunod ng pagkakaugnay sa kanya sa aktor na si Rob Gomez. Ano naman kaya ang reaksyon sa issue ng nobyo ni Bianca na si Senator Win Gatchalian? Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 producer Ian Luminario. Nag-e-enjoy lang ngayon kasama ang kanyang mga mahal sa buhay ang beauty queen turned actress na si Bianca Manalo sa Japan. Pero si Bianca napupulutan ngayon sa mga issue kaugnay ang aktor na si Rob Gomez. Kasunod yan ang kumakalat ngayong messages ni Bianca sa aktor. Sa unang screenshot, tinatanong ni Bianca kung kakayanin ba ni Rob na pumunta sa lugar niya ng alas 7 ng umaga. Sa isa niya pang mensahe, may nabanggit si Bianca na wala raw sa kanyang bahay at nasa Valenzuela. Ang say ng mga Marites, ang tinutukoy ng aktres ay ang kanyang nobyong si Senator Win Gatchalian. Ang sumunod na screenshot, message ni Bianca saying, and I quote, "You didn't reply on Telegram. Meron ka naman na pick up na ibang girl, no?" Bukod kay Bianca, nadadawit din sa issue ang beauty queen actress na si Herlene Budol. Base kasi sa mga kumalat din umanong palitan ng mensahe ni Herlene at Rob, tila may namamagitan sa kanila. Matapos pumutok online ang mga umano'y text scandal na ito, sabi lang ni Herlene, bakit daw siya nakakaladkad? Kasunod nito, paglilinaw ni Bianca, magkaibigan lang sila ni Rob. Magdadala raw ng regalo sa kanya si Rob at gusto niya lang makuha ito ng maaga bago pa siya umalis. Anya, nakakadismaya lang na nailabas ang kanilang usapan nang wala niyang pahintulot. Obvious naman daw na dinilit ang ilang bahagi ng pag-uusap para pagmula ng mali siya. Sa huli, ang nais niya lang ay matapos ang kontrobersyang ito at makapag-enjoy na lang sila ng pamilya sa Japan. Natunong din ng News 5 ang nobyo ni Bianca na si Senator Win Gatchalian. Ang say niya lang, no comment. Wala pa namang pahayag tungkol sa kontrobersya ang kampo ni Rob Gomez. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Luminario, News 5. Eto pa nga, dinagsa ng celebrities at fans ang premiere night ng much-awaited MQuest Ventures at Viva Films Metro Manila Film Festival entry na Pinduko. Live mula sa isang mall sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano na bang feels dyan?
Babalikan po natin si Camille maya-maya lamang at eto pa nga, ipalalabas dito sa TV5 ang much-awaited awards night ng nalalapit na Metro Manila Film Festival. Mula sa 10 dekalibreng pelikulang Pilipino, paparangalan sa Miyerkules ang mga nagpakitang gila sa MMFF ngayong taon. Abangan ang Gabi ng Parangal sa Kapatid Network sa Miyerkules, December 27, 10:45 p.m. Isa pang dapat abangan ang upcoming Carlo J. Caparas Kapatid series na Lumuhod Ka sa Lupa. Ang produksyon, naglabas na ng ilang pasilip sa look test ng magtatambal sa seryeng sina Kiko Estrada at Sara Labati Gutierrez. Abangan ang isa na namang dekalidad na serye sa susunod na taon, dito lang po yan sa TV5. Star ng Noche Buena ang lechon. Sa Cebu, patok ang iba't ibang klase niyan. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Lechon, pero itim. Itong lechon Malategre, kakainin mo ba? Tiyak namang patatawarin ka kung ibibigay mo itong lechon na ito na may sorry note. Magiging happy naman ang retirement ni kumpare sa kanilang retirement lechon. Masasarap naman ang handaan sa kanilang happy birthday lechon. Lahat ng yan, pakulo ng mag-asawang lechonero sa Cebu City. Ayon sa negosyanteng si Joy Riquizo, alam nilang maraming nang nagbebenta ng lechon sa kanilang lugar. Kaya para maiba, nag-isip sila ng gimmick. Naisip daw nila yan noong pandemya at pumatok naman lalo na ngayong Pasko. As now yung Cebu, marami talagang lechon. So left and right. So kahit saan ka lumingon yung Aroa. So marami kang ka-confident siya in that kind of line of business. So we think about with a twist. Alam naman natin Filipino is very creative. So we apply that in our business sa lechonan. Nagsisimula sa 7,000 hanggang 12,000 pesos ang presyo ng lechon. Depende sa laki. Kung gustong i-customize ang lechon, gaya ng paglalagay ng note, magdadagdag ng 400 pesos. Tiniyak naman ni Joy na ligtas ang kanilang mga kakaibang lechon. Huwag mag-alala dahil puro organic daw ang gamit nilang sangkap sa pangkulay. Ngayong magpapasko, deserve nating mag-enjoy. Pero paalalang kapatid, hinahinay lang sa pagkain. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. At heto pa ang mga kakaibang lechon. Merong cake na gawa sa lechon at cake na mukhang lechon. Panoorin natin sa report ni Laila Pangilinan. Lechon na cake o cake na lechon? It's both, mga kapatid! Yan ang pausong hyper-realistic cake sa 13 Martires, Cavite. Sa unang tingin, aakalain mong totoong lechon, pero paghiwa, matamis na cake pala. Suwak sa mga naghahanap ng extra sweetness at pamalit sa star ng handaan ngayong Pasko. Kwento ng self-taught home baker na si Lea Brillas. Ginawa niya ito para sa isang cake making competition. Pagkatapos magka-award dito at mag-viral, dumami raw ang gustong umorder sa kanya. Mayroong gusto for celebration ng tawag nito, Christmas party. Mayroong gusto magpagawa, pero sabi ko, kailangan mas maaga kasi yung magpa-book kasi takes time yung mag-prepare. Inabot daw siya ng higit isang araw para tapusin ang mocha vanilla chiffon cake na may bigat na hanggang 10 kilos. Pasadya talaga ang paggawa nito na nagkakahalaga ng 6 hanggang 8,000 pesos kada cake. Hindi na masama dahil parang kapresyo na rin ng isang buong totoong lechon. With a twist din, ang crispy at juicy na lechon belly na ito sa Coronadal City, South Cotabato. Hinulma itong cake para maiba naman. Perfect para sa birthdays man o pang Noche Buena. Kwento ng caterer at gumawa nito na si Honey Allison. Inabot siya ng 5 oras para malikha ang naturang cake. Mula yan sa pagtatadtad, pagporma ng laman, hanggang sa pagdecor. Ang effort, diba? Kaya pumapatak ng 3,000 pesos ang 5 kilos na lechon cake at kasya hanggang 20 tao. Pero pwede raw magpagawa ng mas maliit at mas pasok sa budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.
Sa mga naghahanap naman ng pasyalan ngayong weekend, subukan ninyo itong carnival sa loob ng isang mall. Live mula sa Muntinlupa, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, ano-anong rides meron dyan? Julius, Cheryl, bago yan, tama nga kayo, sino mag-aakala na nasa loob ako ng isang mall, diba? Dagsana ang mga namamasyal sa indoor theme park na ito ngayong Friday, swak na swak. Dayuhin, lalo na kung may bala kayong mag-bonding kasama ang pamilya at barkada ngayong Kapaskuhan. At Cheryl, sa tanong mo kung ano yung mga ride dito, eto for today's video. Kaliwat ka ng tawanan at may kasabay na hiyawan. Good vibes ang hatid ng theme park na ito sa loob ng isang mall sa Alabang. Pami-pamilya at magbabarkada ang nag-enjoy sa iba't ibang arcade games at halos 100 rides na pwedeng pagpilian. Talaga namang babalik ka sa iyong pagkabata sa tuwing bibisita ka sa mga theme park gaya nito dito sa Alabang. Lakas maka good vibes mga kapatid! Merry Christmas! Woo! Meron din silang mini river ride na kakabukas lang nitong Nobyembre. Tara at subukan natin! Eto na, bababa na tayo sana! Dapat handa kang mabasa sa ride na ito dito sa isang mall sa Alabang. At kung gusto ng exciting activities, pwede subukan ang electric go-kart at bump car. Pero di kompleto ang indoor theme park experience kung di susubukan ang indoor roller coaster. May taas na 12 meters ang track ng extreme coaster. Katumbas yan ng halos 5 palapag na gusali. Ayon sa pamunuan ng amusement center, ito ang pinakamalaki at pinakamahabang indoor roller coaster sa bansa. Kaya sa mga naghahanap ng adrenaline rush, sulit daw ang 80 pesos na bayad sa extreme coaster. Dito, importante ang safety kaya huwag magalaw mga kapatid. Eto na! Merry Christmas! Merry Christmas and a Happy New Year mga kapatid! Ano? Game! Cheryl, Julius, punta na kayo ngayon dito sa Alabang. Woo! Game na game, Merry Christmas! Okay ka lang. Okay ka lang, Gio. Panalo. Okay sa effort, Galing. Ano? Ngayon lang ako nakakita ng stand-upper na gano'n. Nakasakay sa roller coaster. Nakaiba. Ang mahalaga doon, di niya binitawan yung mic. Bawal sweldo yun. Pero alam, talagang nag-enjoy siya. Oo naman. Sinubukan lahat ng rides, pati yung nabasa siya. Lahat yung rides. Bukas ulit. Saan naman kaya siya? Uy, Biyernes na eh. Biyernes na pala. Gusto mo pumasok bukas? Okay, parang hinahanap-hanap ko na eh. Yung mga ganun spill, no? Titignan natin sa Lunes. Ito na! Mga kapatid, 3 araw na lang. Uy! Pasko na. Oh my God! Ay! Yay! Ayan talaga. Dinig ko. Nako, dahil ngayon mo na lang yan magagawa. Sa Lunes, hindi ka na makakatalon. Wala na yan. Pasko na yun eh. Christmas pa ba tayo sa Lunes? Dapat meron. Christmas Day. Mga kapatid, enjoy nyo po and sana po Happy weekend! And sana kasama nyo ang inyong mga pamilya, mga mahal sa buhay. Diba, ngayong darating po na Pasko. So Monday, no? We'll see you on Monday. And don't forget to share your blessings, mga kapatid. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbalita, kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Again, Merry Christmas! Magandang gabi, Pilipinas! Mwah!